Matunog ang usapan ng pagpasa ng Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC Bill. Ang ROTC ay naglalayo na bigyan ng mga estudyante, partikular na ang mga nasa college level ng military education at training. Sa kasulukuyan, optional lang po ang pag-i-enroll sa ROTC program. Kung maipasa ang nasabing bill, magiging sapilitan na ang military training. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, mahalaga ang pagpasa ng batas na ito bilang pagpapatatag ng depensa, lalo na at may alitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Pero malaking tulong nga ba na mandatory ang ROTC sa bansa? Tara, suriin natin yan. Recap muna tayo. July 3, 1922, na-establish ang unang ROTC unit sa University of the Philippines. Sumunod naman dito ang Ateneo de Manila, Liceo de Manila at Colegio de San Juan de Letran. December 21, 1935, nilagdaan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon ang Commonwealth Act No. 1 o National Defense Act of 1935. Ayon sa Article 6, Section 35, required sumailalim sa military training ang physically fit male college students. June 15, 1939, in-issue ni dating Pangulong Quezon ang Executive Order No. 207 na naglunsad ng mandatory ROTC na nakasaad sa National Defense Act of 1935 sa lahat ng kolehiyo at universidad sa bansa. March 18, 2001, natagpo ang patay si Mark Wilson Chua, isang estudyante at miyembro ng ROTC sa University of Santo Tomas. Bago mangyari pong insidente, inilahad niya sa school publication na The Varsitarian ang korupsyon ng ROTC unit ng kanilang universidad. 4 na miyembro ng ROTC unit ang kumpirmadong sospek sa pagkamatay ni Chua. January 23, 2002, dahil sa mga isyong kinasangkutan ng ROTC, kabilang na ang pagkamatay ni Chua, nilagdaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Republic Act 9163 o National Service Training Program Act of 2001. Sa batas na ito, may karapatang mamili na ang mga estudyante sa ROTC, Literacy Training Service o Civic Welfare Training Service na pag-aaralan sa loob ng 2 semester. 20 years later, July 7, 2022, inihain ni Senador Robin Padilla ang Senate Bill 236 o Mandatory Reserve Officers Training Corps Act. Ayon sa Senador, layunin nito na magturo ng discipline, skills at respect sa human rights and humanitarian law. December 15, 2022, ipinasa ng House of Representatives ang National Citizen Service Program Act o House Bill No. 6687. Nakasaad dito na magkakaroon ng mandatory 2-year NCST subject ang mga college students. Focus nito ang disaster response and management, survival and safety techniques, at civil duty. Optional pa rin ang 4-year program ng ROTC. Back to present tayo. August 7, 2023, iminungkahi muli ni Senador Padilla na gawing mandatory ang ROTC matapos ang insidente ng water cannon attack ng China laban sa Philippine Coast Guard. Kinwestiyon niya ang kahandaan ng Pilipinas na depensahan ng sarili kung sakaling atakihin ng kalaban. Suportado rin ito ni Senador De La Rosa na nagsabing mababawasan ang pambubuli ng China sa West Philippine Sea kung well-trained ang mga Pinoy. Anya, hindi tayo rerespetuhin kung hindi tayo handa sa threat at pambubuli ng China. Kaugnay nito, ibinahagi niya ang sitwasyon ng Vietnam. Kahit na may territorial issue rin sila, hindi raw sila basta-bastang nabubuli ng China dahil ready to die for their country ang mga Vietnamese. Maraming youth groups ang tutol sa mandatory ROTC. Suggestion nila na dapat patatagin na lang ang NSTP para may kalayaan silang makapili ng programang SWAC sa kanila. Totoong may maitutulong ang ROTC sa pagpapalakas ng depensa ng bansa. Pero kung nandyan pa rin ang issue ng korupsyon, red tagging, harassment at violence, magiging sanhilang ito ng pang-aabuso ng kapangyarihan ng militar. Sa tingin mo, ano ang mga pagbabago kung maipasa
ang mandatory ROTC bill. DWIZ Research Report. Report.